Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman tayo para sa isang makabuluhang pagbabahagi ng ating kasaysayan. Halina't matuto! Sa muling pagsiklab ng kaguluhan sa Afghanistan dahil sa pagkupkup muli ng grupong Taliban sa bansa, naging mainit ang usapin sa pagtanggap ng mga refugees o bakwit sa Pilipinas. Kamakailan lamang ipinahayag ni spokesperson Harry Roque na handa raw tumanggap ang Pilipinas ng mga refugees o asylum seekers galing sa bansang Afghanistan. Maraming Pilipino ang tumuligsa sa panukalang ito ng pamahalaan. Hindi lingid sa iba na ang Pilipinas ay matagal nang tumatanggap ng mga dayuhang bakwit. Balikan natin ang bahagi ng ating kasaysayan na kung saan naging panandaliang kanlungan ang ating bansa. May dalawang bugso ng pagdating ng mga Ruso sa ating bansa. Una ang tinatawag na White Russians at ang huli ay ang Tiempo Ruso. Oktubre 1922, 23 barko ang lumisan sa Vladivostok City, Russia. Sakay nito ang mahigit 7,000 White Russians upang maghanap ng bansang maaari nilang maging tahanan. Tumakas sila upang makaligtas sa lupit ng mga Red Russians. Sila ang mga tagapagtaguyod ng Socialist Revolution. Hindi naging madali ang pagtanggap sa kanila. Iilan lamang ang tumugon sa kanilang panawagan. Kabilang dito ay ang Shanghai at Manchuria ng China at Manila, Philippines. Taong 1923, dumating sa Pilipinas ang 800 White Russians upang dito sana pansamantalang manirahan. Marami sa mga bakwit na White Russians ay nagtungo sa malalayong probinsya, kabilang ang Mindanao, upang doon magtrabaho sa mga sakahan ng abaka. Kalaunan, nilisan din nila ang Pilipinas. Ang iba ay napunta sa Amerika at ang iba naman ay sa Australia. May mga ilan din na nanatili sa ating bansa. Sa panahon ni Pangulong Elpidio Quirino, dumagsa sa Pilipinas ang ikalawang bugso ng mga Ruso, ang mga Tiempo Ruso. 6,000 bakwit na White Russians sa Shanghai, China ang dumulog sa ibang bansa upang sila ay tanggapin dahil sa panahong iyon ay unti-unting sinasakop ang lungsod ng Maoist Revolutionary Army. Ngunit tanging Pilipinas lamang ang tumugon sa panawagan sa tulong ng mga natirang White Russians na nasa bansa na unang nanirahan noong 1923. Kaya noong Enero 1949, binuksan ang Pilipinas sa mga Rusong bakwit. Ang isla ng Tubabao, Guian, Eastern Samar ang lugar na inilaan para sa kanila. Sa isang dating basing pandagat ng Amerika, ang kanilang naging tahanan. Katuwang ang International Refugee Organization, ngayon ay ang UNHCR, inalalayan ang 6,000 Rusong bakwit. Nakisalamuha sila sa mga lokal, kabilang ang pagdadaos ng mga kasiyahan at pagtuturo ng musika at ballet sa mga bata. Matapos ang 4 na taon na pananatili sa Pilipinas, sila ay tinanggap ng ibang bansa, kabilang na ang Amerika, Australia, Brazil, France, Belgium at iba pang mga bansa.
Maraming Europeyong Hudyo ang nangamba sa kanilang buhay dahil sa Holocaust, ang pulisiyang pinatupad ng Germany na pupuksa sa lahing Hudyo. Tinatayang nasa 6 na milyong Hudyo ang pinaslang ng mga Nazi sa pamumuno ni Adolf Hitler. Dahil dito, marami ang nais tumakas sa tiyak na kamatayan. Naghanap sila ng bansa na maaari nilang maging tahanan. Muling binuksan ang Pilipinas para sa mga dayuhang bakwit. Nilagdaan ni Pangulong Manuel L. Quezon noong Agosto 21, 1937 ang proklamasyon bilang 173. Inuutusan ang pamahalaan na tulungan ang mga nagnanais na pansamantalang manirahan sa bansa. Marami ang sumalungat sa desisyon ni Pangulong Quezon, kabilang ang mga kanyang kritiko sa pangunguna ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo at maging ang kanyang kaalyado at mga kapartido. Ngunit hindi siya nagpatinag sa kanyang naging desisyon. Sa tulong ni US High Commissioner Paul McNutt, ang kinatawan ng Amerika sa Philippine Commonwealth nagbigay ng Philippine Visa para sa mga Hudyo. Kagapay sa pagpaplano ang magkapatid na Hudyo na freighters, mga negosyante ng tabako na nasa bansa. Tumulong sila sa paglikom ng pera upang may pantustos sa mga magiging bakwit sa bansa. Sa lupain ni Pangulong Quezon sa Marikina, ang ginawang panuluyan sa mga Hudyo. 30 katao galing sa Shanghai, China ang mga unang naging bisita. Naging daan ang Philippine Immigration Act of 1940 upang madagdagan ang maaring tanggapin ng Pilipinas na bakwit. Di nagtagal, maraming mga Hudyo sa Germany at Poland ang inilikas patungong Pilipinas. Umabot humigit kumulang 1,300 Hudyo ang nailigtas. Marami pang mga bansa na may mga conflicts ang napadpad sa Pilipinas dahil sa open policy nito pagdating sa pagtanggap sa mga bakwit. Nandyan ang Spanish Republicans noong 1939 na kung saan tumakas sila dahil sa naganap na civil war sa Espanya. Ang dating kolonyal na bansa, ngayon ang naging kanlungan nito. Muli sa utos ni Pangulong Quezon, tinanggap sila ng ating bansa. Nidwaan sa pagitan ng mga kumintang at Chinese Communist Party ay nagdulot ng civil war sa China. Sa pagkakapanalo at paglakas ng komunismo sa bansa, nagdulot ng maraming takot sa mga mamamayan nito. Maraming nagsilikas at ang iba ay nagtungo sa Pilipinas. 30,000 kumintang ang nanuluyan sa atin. At hanggang sa kasalukuyan, patuloy ang pagdagsa ng mga intsik sa ating bansa. Taong Disyembre 28, 1978, napadpad sa baybayin ng Bataan ang mahigit 2,700 na mga Vietnamese sakay ng isang malaking bangka. Tumakas sila sa naganap na digmaan sa kanilang bansa o sa mas kilalang Vietnam War. Sa tulong ng United Nations High Commission for Refugees or UNHCR at sa bisa ng Executive Order 554 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos, inilipat ang mga bakwit sa bago nilang tahanan sa isla ng Tara at Ulugan Bay sa Palawan. Taong 1992, nilisan nila ang Pilipinas. Isa pang grupo ng bakwit sa ating bansa ay ang mga Iranian. Ang Iranian Revolution ay nagpatalsik sa kanilang Shah at pinalitan ng isang bagong ayatollah o isang religious leader. Nagsiklab ito ng kaguluhan sa kanilang bansa. Ang mga Iranians na nag-aaral sa Pilipinas at ilang mga negosyante ay humingi ng tulong sa ating pamahalaan para sa kanilang kaligtasan.
Agad naman silang pinagkalooban ng tulong ng ating pamahalaan. Ang dekada 80 ay nagkaroon ng maraming krisis at pagbabagong politikal. Ang mga Indo-Chinese na bansa tulad ng Laos, Cambodia at Vietnam ay nahikayat ang ibang mamamayan nito upang maghanap ng ligtas na lugar para sa kanilang pamilya. Binuksan ng Pilipinas sa mahigit na 400,000 bakwit. Sa pagtanggap ng napakaraming bakwit, nilaan ang Morong Bataan bilang Philippine Refugee Processing Center. Dito sila pansamantalang kinakalinga hanggang mayroong bansa na nais silang kupkupin. Habang nakikipaglaban ang East Timor para sa kanilang kalayaan sa Indonesia, 600 bakwit ang lumikas patungong Pilipinas. Sa tulong ng Simbahang Katoliko at ni Pangulong Joseph Estrada, nakalikom sila ng pera para sa pagsuporta sa mga bakwit. Agad din silang bumalik sa East Timor matapos nilang makamit ang kanilang kalayaan noong 2002. Patunay ito ng ating bansa ay laging bukas para sa mga bansang nais humingi ng tulong. Hindi man tayo mayamang bansa, pero mayaman tayo sa kabutihang loob sa pagtulong sa mga nangangailangan.